Hi everyone and welcome back to my vlog! In this video nga ay i-share ko sa inyo ang top 3 online lending app na maaasahan, legit, no harassment, at mabilis nga mag-disperse ng perang hinehiram mo. Guys, make sure lang na kapag tayo ay hehiram, magbayad tayo on time or kahit bago pa mag-due date kung nakakaluwag-luwag na kayo at may pera na kayo, bayaran nyo na. Usually kasi guys, kapag maaga tayo magbayad or bago pa mag-due date, mas malaki yung ipapahiram niya sa susunod na ilo-loan mo. Wow. So, let's start. Here are my top 3 recommendation for online lending app. First is the OneHand app. Napaka-friendly user nito at pwede nyo tong ma-download mapa-Apple user or Android user man kayo. And here is what the app looks like. Nasa screen ninyo. Dito guys, nung nag-try akong naghiram, literally na 5 minutes lang ay nasa e-wallet ko na yung hiniram ko. Ang kinaganda pa dito ay wala itong interest. Pero, meron itong service fee. Papakita ko sa screen ninyo yung unang nag-try akong maghiram dito. Ito yun. Ang unang ipapahiram nila sa inyo ay 2,000. Pero hindi mo siya makukuha ng buong 2K. Nakalimutan ko na, hindi kasi siya lumalabas dito sa history or details ng niloan ko. Pero, as I remember, no, meron silang service fee na around 180 plus. Not bad kapag first time user ka pa lang ng isang lending app. Ima-minus mo ngayon kung 2K minus 180, nasa 1.8 pa rin yung ipapa-lend nila sa'yo. How to apply loan nga ba dito sa OneHand app? I-download ninyo. Next step, register your mobile phone number. After nun, magsasend si OneHand ng OTP or one-time passcode na itatype nyo para ma-access nyo ang OneHand app. Next step is to click borrow. Pag kinlik mo yan, hindi mo mahehiram tong 80,000 na to ha. Again, sa lahat po ng online lending app na nagpapautang ng first time user, hindi po ganyan kalaki. So don't expect. Inuulit ko, ang pinahiram lang sa akin ni OneHand nung first time kong gumamit nito is 2,000. Next is yung provide your basic information. So, ano nga ba itong mga to? Government valid ID, your name, your address, mobile phone number, email address, your birth date. Yung mga simple lang talaga, yung mga basic lang na info. Next step, pili ka nga kung saan mo gusto i-disburse yung perang hinehiram mo. It's up to you. Meron GCash, ShopeePay, PayMaya, GrabPay, bangko, kung anong merong bangkong available ka. Pagtapos nun, pipili ka nga ng loan term. So, pag sinabi nating loan term, kung kailan mo siya gustong bayaran. Makikita mo dyan, iba't ibang buwan yung available. Pero yung sa akin kasi nun, dapat 1 month, mabayaran ko na siya. Meron ibang lending app na 7 days lang, kailangan mo na siyang bayaran, ganyan. Kaya ang kinaganda talaga dito, 1 month is sobrang haba na. Pero nung next na loan ko dito ay pwede na yung up to 3 months. Pili ka lang kung 1 month, 2 months, or 3 months. To repay. Meaning nun ay huhulugan mo siya sa loob ng 3 months. Last but not the least ay magme-message na sa'yo ang OneHand app na na-disburse na nila yung pera doon sa binigay mong online banking or e-wallet. Isa talaga siya sa marareko ko kasi nga mahaba yung loan term, 1 month, pag bagong user ka. Malaki agad yung pinahiram nila which is 2,000 pesos. And hassle-free, as in hassle-free itong app na to. Kung nahihiya kang manghiram sa mga friends, family, relatives, o kung sino pa man, mag-try ka ng lending app kung talagang emergency na at, for example, di pa dumarating yung salary mo or yung savings mo, ganyan, na short ka, pwedeng-pwede mong i-try basta magbayad ka lang. Second reco is Mr. Cash Loan. And here what the app looks like. Same ito dun sa nauna sa OneHand. Hassle-free, 5 minutes lang, nasa account mo na yung hinihiram mo. At friendly user, same din sa OneHand. Pwedeng ma-download pa iPhone or Android user. Ang kinaganda rito, pag first time user ka,
ay 1.5 ang ipapahiram niya sa'yo. Wala din tong interest, no? Pero meron siyang service fee. At ito yung details ng unang nag-try ako mag-loan sa kanila. Meron lamang silang service fee na 135 pesos, pero wala silang interest. So, kung minus natin yung 1.5 sa 135 is equal to 1,365. Not bad para sa mga first-time user. Kung mapapansin ninyo, ang loan term ng one hand kanina ay 1 month. Dito naman ay 18 days. Parang nasa sumatotal na 7, 14, 21, almost 3 weeks. Okay na din yon kesa sa mga lending up na 7 days lang yung pagitan bago mo bayaran. Ito, no, ganun din sa katulad sa one hand, 5 minutes lang ay naipasok na nila yung pera sa account ko. Paano nga ba gamitin ang loan or paano nga ba mag-apply sa Mr. Cash Loan app? So, first, kailangan syempre i-download natin. Register nyo ulit yung inyong mga mobile number at magte-text yung Mr. Cash ng one-time passcode na itatype mo dyan sa app na yan para ma-access mo nga ang loan. Next step is to provide your personal information. So, ano-ano yung mga to? Again, your name, address, email, birth date. Next step is yung to enter your desired amount na ilo-loan mo. 1.5 lang po yung ipapahiram nila sa inyo pag bago ka pa lang. Next is yung face recognition. Tatapat mo lang yung camera doon sa mukha mo. And automatic na yun na masasave sa kanila. Then, mag-antay ka lang ng kanilang approval. Last but not the least is yung GCash. Alam ko naman na lahat tayo halos ay may GCash account na. Bilis lang to. Punta ka lang kayo sa dashboard ng GCash at i-click ang borrow. Then, sa borrow, i-click nyo lang yung G-credit. Dito makikita nyo na ang pinapahiram sa akin ni GCash ay 1,000 pesos. Paano nga ba ginagamit ang G-credit ni GCash? Punta lang tayo sa kanyang dashboard. Meron kayong makikita, ang balance ko lang dito is 5 pesos. Pupunta lang kayo doon sa bills. Ito pwede nyo siyang magamit sa bills, transportation, pag magbabayad kayo sa mga malls, kung meron kayong mga nakikitang scan QR, pwede nyo siyang gamitin. Pinutin nyo lang yung bills, i-search nyo lang yung gusto nyong bayaran. Kunyari, 500 pesos. Then, i-click nyo lang yung next. Pag na-fill out nyo na lahat yan, makikita nyo, naka-check yung aking GCash na 5 pesos, yung blue check. Click nyo lang yung G-credit. So, meron nga akong 1K na pinapahiram ni GCash. Then, click nyo lang yung next. Click ko na yung confirm. Automatically, papasok na yan dun sa RFID ko. Another way para magamit yung G-credit is kapag ka nasa mall kayo. Kung meron kayong mga nakikitang scan to pay, katulad nyan na nasa screen ninyo, ang gagawin nyo lang dyan, click nyo lang yung QR sa ilalim. And then, scan nyo lang yan at pwede nyo nang magamit yung 1,000 pesos. Ang dalawang ways para magamit nga yung G-credit. That's all guys. Thank you for watching. Kung may katanungan kayo or kung may gusto kayong ipa-review na lending app, just comment down below. And don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Goodbye guys and God bless us all.